hapon Pilipinas, nakatutok po kayo sa special coverage ng Net25 News and Information. Ako po si Wedge Kujamat, ihahatid namin sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally at iba pang may init na balita. Kick-Off Rally ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand, inaantabayanan na. Alamin natin ang latest mula kay Erlo Bringas. Live mula doon. Erlo, may estimate ba tayong gano'ng kadami ang tao na ngayon dyan? Maraming salamat sa inyo mga number cards! Nakawed, sa baga oras na ito ay wala pa tayong estimate number, pero kung makikita mo sa likuran ko, talagang punong-puno na itong Quirino Grandstand. Mula pa kaninang alas 2 ng hapon. Tuloy-tuloy kasi itong ginagawa entertainment. Ilang oras bago magsimula itong kick-off rally ng Bagong Pilipinas dito sa Quirino Grandstand. Mula pa nag-perform na nga on stage ang magkakilalang sikat na OPM artist katulad ng Fourth Impact at iba pang singer. Nandito din at nagbigay ng kasiyahan sa mga dumalo ang iba pang mga sikat na artista sa showbiz industry. Halos mapuno na at maituturing na hindi mahulog ang karayom na ang itong grounds ng Quirino Grandstand sa dami ng mga dumalo. Karamihan sa mga dumalo dito, Wedge, ay mga government employees mula sa iba't ibang ahensya. Namataan na nga rin dito kanina si VP Sara Duterte at nakaselfie sa mga dumalo. 6 p.m. inaasahang magsisimula itong program proper, pero patuloy pa rin sa pagdating yung mga participant para nga dito sa kick-off rally. Sa ngayon, Wedge, ay patuloy yung programa. Ito, nasa tayo ng stage at medyo madami-dami na rin yung mga tao dito. Kabilaan na yan dito nga sa Quirino Grandstand. At nag-ikot din ang Manila Police District at ang PNP para sa ganun masiguro yung security dito sa buong grounds ng Quirino Grandstand. Yung muna, Erlo Bringas para sa Net25 News Update. Matatag, matapang. Erlo, meron bang mga naka-standby na mga medical personnel para kung sakasakali yung mga nahihimatay o masama ang pakiramdam, meron agad tutugon sa kanila mga medical staff? Ayan, pwede mo maimbita po si Sir. Tama ka dyan, Wedge. Aside doon sa inilagay na in-house na medical team, ay may mga nakaset-up din dito ng mga volunteers para tumulong doon sa posibleng naman sana may mga himatayin because sa dami na rin ng tao. Meron din dito taga BFP sa paligid sa vicinity nito Quirino Grandstand para ma-make sure na kung ano man maging aberya mamaya ay agad na mare-respondihan, Wedge. Bukod dyan, Erlo, meron bang mga namimigay kahit papaano na mga pagkain o kaya tubig o inumin? At saka bukod dyan, may mga government agencies ba dyan na nagbibigay ng mga libreng serbisyo o yung mga kailangan mga dokumento na pwede nilang puntahan halimbawa? Ano ang Bagong Pilipinas? Ang Bagong Pilipinas ay science. Well, Wedge, actually may mga nakita tayong booth dito doon kada government agency, may MMDA, DTI and everything na nandito sa paligid ng vicinity ng Quirino Grandstand. Actually kanina may mga namimigay rin ng pagkain, siguro yun ay para doon sa kanilang grupo na isa kahit sa ng pamahalaan din. Pero may mga iba pang mga booths dito, siguro yun ay per services nga para doon sa ating mga kababayan na dadalo nga dito nga sa kick-off rally. Alright, maraming salamat si Erlo Bringas, nagbabalita live. Sa iba pang mga balita, patuloy na kumakapalho ang mga taong dumadalo sa kick-off rally para sa Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Maynila na nagsimula na ngayong alas 3 ng hapon. Alas 12 ng tanghali nang mag-assembly ang dadalo kasama ang iba't ibang personahe ng bansa. Ang nasabing pagtitipon ay paraan ng pamahalaan ng pagkakaisa, show of force at suporta sa gobyerno para sa pagbangon ng bansa. Alas 10 ng umaga kanina
ay isinara na ho ang mga kalsada sa paligid ng Quirino Grandstand gaya ng TM Calao corner Taft Avenue, Finance Road corner Taft Avenue, Maria Orosa corner TM Calao, UN Avenue corner Rojas Boulevard. Mahigpit na rin ang MMDA sa mga sasakyan at hinahanapan ng car pass bago makapasok sa bisinidad malapit sa Quirino Grandstand. Maaga pa lamang, marami ng mga tauhan ng pamahalaan ang dumating. Samantala, may color coding naman po ang mga LGU para sa rally. Ang mga nagmula sa Parañaque ay nakasuot ng kulay berdeng t-shirt, pula mula sa Rizal at orange naman mula sa Maharlika, Cavite, habang meron ding nakaputi at asul. Una nang nagsagawa ng pre-launching para sa BP Kick-Off Rally ang Philippine National Police nitong Miyerkules o January 24. Samantala, mahigit 2,000 pulis ang idineploy ng Philippine National Police o PNP para tiyakin ang seguridad sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Maynila ngayong linggo. Ayon ho kay PNP PIO Chief Colonel Jean Fajardo, bukod sa mga pulis, nagpakalat din ng force multipliers at standby force para matiyak ang seguridad ng mga dadalo sa event. Sinabi ho ni Fajardo na wala silang natatanggap na seryosong banta kaugnay sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Ayon sa Presidential Communications Office, isang serbisyo fair ang gagawin sa Kick-Off Rally kung saan ibibigay dito ang ilan sa mga pangunahing serbisyo ng gobyerno. Naasahan namang dadaluhan ito ng libo-libong Pilipino. Nanawagan ho ang environmental group na Eco Waste Coalition sa mga dadalo at organizer ng Bangon Pilipinas Kick-Off Rally o Bagong Pilipinas Kick-Off Rally na gawing malinis at litter-free ang okasyon. Bilang paggunita sa nalalapit na Zero Waste Month, hinimok ng grupo ang mga lalahok sa event na ilagay sa reusable containers ang kanilang mga pagkain at tubig upang maiwasan ang pagkakalat. Kung maaari, iwasan din nila ang pagdadala ng plastic tarpaulin banners. Iniling din po ng grupo sa mga organizer na magtalaga ng isang taong magbabantay para masunod ang ipinatutupad na no littering, no smoking at no vaping policy ng Rizal Park. Samantala, isang leadership forum for transparency, accountability, peace and security ang isinagawa sa Davao City. Kunin naman natin ang detalye mula sa Davao kay Noreen Egonia. Noreen. Yes, Wedge, magandang hapon. Isinagawa dito sa Davao City ang kauna-unahang Maisog Leaders Forum dito sa isang hotel sa lungsod na inumpisahan kaninang alas 10 ng umaga. Dinaluhan ito ng libo-libong supporters ng mga Duterte, kabilang na sila dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez, SMNI Anchors na sina Attorney Lorraine Badoy at Jeffrey Celis, former Presidential Spokesperson Harry Roque Jr., Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Glenn Chong at former Cabinet Secretary Leoncio Jonah Livasco Jr. Isa sa mga nagbigay ng mensahe ay si former Executive Secretary Vic Rodriguez na nagpahayag ng kanyang suporta sa mga Davaoenyo at maging sa kampo ng mga Duterte. Narito ang kanyang pahayag. For this reason that I am here, because your friend Vic Rodriguez is not for sale. And this is also, I believe, our message today. All leaders, when we go down and go back to our respective places, to cascade all the way to our friends, our neighbors, our families. Nagbigay din ng sentimiento ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay si Davao City Mayor Sebastian Abaste Duterte na ayon sa kanya lalong tumaas ang kriminalidad mula nang naupo ang Pangulo, lalo na sa usapin sa droga. Dagdag pa niya na politika ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang kapatid na si Secretary at Deputy Secretary at Vice President Sara Duterte. Kanya rin binanggit ang usapin sa People's Initiative na ayon sa kanya ay hakbang ng kasalukuyang administrasyon upang mapalawig ang kanilang panunungkulan sa pwesto. Narito ang kanyang pahayag. Ayaw ko na tumaan doon sa whoever is around the president that's creating
this chaos. Letting this happen. Letting this happen. So, ako, magsalita lang ako. I'll try to be objective as much as I can. Kasi mahirap eh. Duterte din ako. Kapatid ko yung you know what I mean. Hinamon niya rin ang Pangulo ng Pilipinas o hinamon ng alkalde ang Pangulo ng Pilipinas at narito ang kanyang pahayag. Mr. President, kung wala kay gugma, kung wala kay aspirations sa imong kaso, resign. Mamayang alas 6 ng gabi din ay isasagawa ang candlelighting, prayer rally at peace rally na dadaluhan pa rin ng mga supporters ng mga Duterte na nanggaling pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan muna ang latest ngayon dito sa Davao City Wedge. Ako si Noreen Igonia para sa Net25 News Update. Matatag, matapang, matapat. Bigyan mo lang kami ng kaunting ideya. No? Yung mostly ng mga dumalo dyan ay mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Pero ito ba ay pagpapakita ng paglaban sa Marcos administration o ito ay suporta din naman bagamat most ng mga nandyan ay mga dumalo ay mga supporters ng Duterte? Yes, Wedge. Ito ay boss, pagpapakita ng suporta sa mga Duterte at pagpapakita rin ng paglaban sa mga inisyatibo ngayon na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. At kung makikita nga natin, ilan sa mga dumalo ngayon ay yung mga dating supporters din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na natanggal sa pwesto gaya na lang ni Atty. Vica Rodriguez at ni Secretary June Evasco. Medyo katakataka lang, Noreen, baka meron kayong nakuhang impormasyon dyan. Si Vice President Sara Duterte ay dadalo ngayon dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Wala siya dyan sa Davao City. Meron ka bang nakuhang mga information bakit hindi pinili ng Vice President na dyan dumalo at nandoon siya ngayon sa Maynila? Sa ngayon, Wedge, hindi pa natin talaga alam kung ano ang dahilan ng ating pangalawang Pangulo kung bakit hindi niya madaluhan itong aktibidad na ito. Pero for sure, gusto lang ng ating Vice President na maging neutral sa mga pangyayari ngayon dito sa bansa. Alright, babalikan ka namin mamaya, Noreen, para sa iba pang mga aktibidad at updates hinggil dyan sa mga sinasagawang aktibidad sa Davao City. Maraming salamat. Mag-ingat kayo. Magandang hapon, Noreen Igonia. Yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa tuloy-tuloy na special coverage, tutok lang sa Radyo Aguila DCEC 1062 at Net25 Facebook at YouTube channel. Ako po si Wedge Kuchama at ito ang Net25. Matatag, matapang, matapat.